Okay, good morning po to all our empowered consumer viewers and partners sa araw na ito. It's Wednesday, magandang hapon din sa inyong lahat, no? So, especially sa mga easy partners natin sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. So, dito naman po tayo sa another episode ng ating Easy Talks, no? Kung saan mapapakinggan natin, makikita naman natin another inspiring couple and syempre inspiring stories nila kung paano sila umasenso dito sa empowered consumerism business natin. Yes, habang naghihintay pa ako sa aking kapartner, sa aking business partner at katandem sa hapon na ito, so gusto ko lang i-shout out po lahat po ng mga empowered consumerism partners natin na nandito ngayon sa ating FB Live. So my name is Ping Eda. I am streaming live from Iloilo City. So kumusta po kayo dyan? No? Kasi dito sa amin, medyo malamig yung panahon at okay na yun para sa amin. So ayan, ang daming excited na ating mga viewers. No? So si Annalyn Morcozo watching from Qatar. And also dito na lang ako titingin muna kasi ang bilis. Yan si Nick Nituda watching from ano yun, Saudi Arabia, Jeddah. Yan. So, ang dami nating mga kapartners from the other countries, especially yung mga kababayan nating OFW at ang mga kababayan natin na doon na nakabase sa ibang lugar, especially dyan sa UAE. Ayan, Easy Rona Sword Sunday, watching from Singapore. Hello po sa lahat ng Easy partners natin sa Singapore. And also to Cherilyn Kalimpong, good morning, watching from Kuwait. More power, Easy. Ayan, so talagang more power tayo sa hapong ito. Kasi nga, ang couple na ito talagang magpapainit na yung Easy business. Kasi super inspiring po silang dalawa. Talagang kailangan nakafocus kayo sa mga guests natin, no? So bigyan nyo lang kami ng 1 hour and a half kasi itong episode na ito talagang kailangan yung marinig. So bakit? Kasi ito yung nagpapabago ng buhay nilang mag-asawa. So why not pakinggan nyo paano na bago? Hindi lang daw 360 degrees turn yung naggawa ng easy business sa kanila, more than that. Diba, Marga Lozano? Ayan. Also, I would like to shout out Helen Chudoso. Bakit wala kang, yan, watching from, saan yun? Ay, nawala na ang bilis. Also to Charlie Ruidera, watching from Quezon Province. So, gusto ko rin yan. Ito, maganda, si Mildred Kutamora, sabi niya, congratulations, Nay and Tay. So that means, ito ay mga mentors niya, ang ating guest sa hapon na ito. Also to Maria Tuba, watching from Novaliches, Quezon City. May meron akong nakitang taga-Spain, si Maria Teresa Katangi. Hello, partner, Anton. Montoya, come again. So, Easy Talks, so dyan na po yung aking tandem sa ating Easy Talks episode, no? So, let's welcome again, Mr. Anton Montoya. Yes, hello. Easy morning sa ating lahat, yung mga fellow community members natin dito sa Empowered Consumerism. So, good morning sa ating lahat at welcome kayo dito sa ating Easy Talks. Ibig sabihin ng Easy Talk, ito, madali ang usapan lang at at the same time, hindi ganun. We hope you will enjoy and at the same time, marami kayong matututunan, may inspire kayo. Welcome sa lahat. Good morning. Yes, also I would like to shout out yung BCO Bambang natin, Ma'am Lorna. Good afternoon po sa inyong lahat and power easy morning na rin. Ayan, So, ang dami talang super excited, kasi yung nakikita ko sa aking screen ngayon, mostly yung mga kababayan natin sa ibang bansa, katulad ni Riza Acebo, easy morning watching live from Italy. Ay, grabe sila, So, talagang hindi lang tayo na taga-Pinas yung nababaliw, pati yung mga kababayan natin sa ibang bansa at ibang mga lahi nababaliw sa opportunity na ito. So, ayan, ang dami talagang nagbabumabati sa guest natin. Marami siyang mga anak-anakan, no? So, sa nanay at tatay nila, yan. Si Riza ni Ongkoy, no? So, bumabati sa nanay at tatay niya, which is our guest sa hapon na ito. Yan, no? So, ayan. So, Sir Randy Gregorio, hello din po. Ayan. And also to Rai Bulinas, Empowered Consumerism. Hello, Ryan. Easy morning po. Ayan. So, sino yung nakikita mo dyan, Sir Anton? Meron ka bang babatiin?
Sandali, hanapin ko dito sa Facebook. Okay, so mamaya pwedeng batiin uli namin kayo. So pero still no, we are so pleased that you are here with us no at na-appreciate ko namin. Ay, no, yeah. So sa ngayon ano, so to welcome our guest, may konting video kami pakita sa inyo para patikim muna. So let's watch this. Okay, video. Naniniwala ako sa kasabihang lahat ay posible sa taong gustong mangyari ang posible. At naniniwala din ako na kapag gusto may paraan, kapag ayaw ay maraming dahilan. Ako nga pala si Ate Del or Maridel Abansado na taga Bingag, Dawis, Bohol. Marami akong pangarap sa buhay. Nangarap na ako na magkaroon ng sasakyan. At dahil dyan, sinipagan ko yung pag-aaral ko para umangat sa buhay at para magkakatotoo at magkaroon ng katuparan yung mga pangarap ko sa buhay. Nung nagkaroon ako ng trabaho, 11 years after na-realize ko, wala namang nabago ang buhay ko. Kaya, sinubukan kong mag-abroad. Unfortunately, hindi ako natanggap dahil nalaman ko na may sakit pala ako. At doon ko nakilala si AIM Global. Mayroon nag-invite sa akin na mag-coffee. Doon ko nakita, doon ko nalaman kung gaano kaganda ang AIM Global. Dahil kapos ako sa pera, wala akong pera na pang-invest sa AIM Global, ang ginawa ko, sinangla ko tong engagement ring ng husband ko. True enough, naging successful naman. Nakuha ko siya. After 2 months, nakuha ko itong engagement ring ko. And, ang kagandahan niyan, naging qualified ako sa Hong Kong trip ng AIM Global. After 8 months of doing AIM Global, nakuha ko yung dream car ko, yung pick-up Nissan Navara. And tinuloy-tuloy ko pa. Pinag-aralan ko mabuti yung business. Nakinig ako sa mga uplines ko, sa mga mentors ko. After 1 year and 2 months of doing in global, nakuha ko dito yung first million ko. Lahat ng mga rejection, discouragement, discrimination ng mga tao, para sa akin, naging bayad nung naging part ako sa Millionaire Circle member. Nabago yung tingin nila sa Alliance in Motion Global. Kami ng dalawa ng husband ko ang gumawa ng negosyong ito. And after a year na naman, nakuha namin yung pinaka-ultimate dream car namin, yung Toyota Fortuner. Ang nakuha ko dito, hindi lang nabago yung buhay ko in terms of financial, hindi lang nabago yung health ko na napagaling ako sa produkto ng Alliance in Motion Global. Naging close pa kami ng anak ko. Ang resulta ko ngayon ang nagpapatunay na kapag seryosohin mo lang si Alliance in Motion Global, your life will never be the same again. Ayan. Oh, ayan. Ano? So, super inspiring ano sa mga nakita niyo sa kanyang mga video. So ngayon, Sir Anton, siguro wag na natin papatagalin ano kasi kailangan meet natin yung guest natin. So let's welcome the power couple from Bohol, Ma'am Maridel and Sir Roger Abansado. Yes. Welcome to Roger and Maridel. Anton,
Kumusta po, Ma'am Ping and Sir Anton? Thank you so much po. It's a great privilege and it's an honor na nabigyan po tayo ng chance na maimbita dito sa dito. Thank you so much sa inyong lahat. And syempre, sa team ko din po, Atomic International. Kaway-kaway kayo dyan. Ang si binubuo naming team, Universal Atomic Gamer. And syempre po sa kay Coach Albert Jasma na talagang sobrang napakalaking tulong sa amin para maging ganito yung buhay namin. Thank you so much po. And I would like to grab this opportunity to say thank you. Thank you muna ako, baka makalimutan ko, of course, sa empowered consumerism na naging dahilan para mabago yung buhay namin at makamit namin, unti-unti namin makamit yung mga pinapangarap namin sa buhay. Tama po ba pa? Yes, tamang-tama. Siyempre, hindi lang po yun. Sa BODs, kina Doc Connie, Dr. Ed, Kabantog, kina Sir John Aspirin, and siyempre, kay Engineer Francis McGill. Thank you so much po. And ating Vice President, Sir Arnold Lupin, Sir Georgian Gonzalez, and sa buong training team ng Empowered Consumerism. And once again, thank you so much, Sir Anton and Ma'am Ping. Again, it's a great privilege na na-invite po kami dito. So, thank you po talaga. Sobrang maraming thank you po. And syempre, shoutout na lang din po namin, Universal Atomic Gamers na pinapalaki ko po talaga sa UAE Master ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa lahat ng mga anak-anakan namin, thank you so much po sa inyo. Sa mga coaches po namin, sa nagdala sa amin na hindi sumuko sa akin para maimbitahan ako, na halos kikidnapin na talaga ako para ma-invite talaga sa Empowered Consumerism. Coach Manilyn Lanoy and Coach Johnny Gara. And syempre, Coach Paul Manatag. Maraming salamat po sa inyo kasi kayo po yung naging channel sa amin para makita namin itong opportunity na ito. Yes. Yan. So, grabe. So, totoo talaga na pag naabot mo na yung success, talagang hindi nalilimutan nila yung mga taong gumabay sa kanila, tumulong sa kanila at mag-support sa kanila all the way hanggang marating nila yung tuktok ng tagumpay. Ayan. So, Ma'am Maridel and Sir Roger, so nakita namin ang video and I'm sure talagang na-enjoy nyo na ngayon yung returns ng lahat or ang results ng lahat ng inyong mga sacrifices. Pero pwede nyo bang ikwento sa amin, ano po yung dating ginagawa nyo or ano po kayo dati before kayo napasabak sa Empowered Consumerism business? Alright, so, ako ba yung magsasalita ba? Okay, so, paano ko ba nakilala itong Empowered Consumerism and paano ba ako nagsimula dito? Isa lang po talaga akong empleyado na nangarap din po na mabago yung buhay at magkaroon ng magandang buhay at masaganang buhay. Isa po ako, again, empleyado, naging auditor po tayo sa isang private na company po dito sa province ng Bohol. Shout out sa lahat ng mga Bisaya. Maayong hapon sa inyong tanan. And syempre yung husband ko naman po, si Roger Avanzado. Dati po kaming magkatrabaho hanggang sa nagkaroon kami ng kunting business. Kunti lang naman yung car and van for rent intended for tourists. Dito sa Bohol. Oo. So, pwede ko po bang ma-share itong slides ko dito, Ma'am Kim? Sure. Yes, sure, Ma'am. Sige. Yeah. Alright. So, ayan. Again, I would like to say thank you to my Atomic family, Atomic International, kasi nabilong po kami. Proud po ako na nabilong po ako sa Atomic International. Alright. And then, again, sino ba naman kami? Ano ba kami? Dati po kaming empleyado. Nangangarap lang din po hanggang sa nagkaroon ng maliit na negosyo yung husband ko na pang car and van for rent, intended for tourists. Kasi dito sa Bohol, malakas po yung turismo dito, ano? So, hanggang sa lubusan kong naintindihan yung empowered consumerism. But paano ba talaga ako na-invite dito? What started na very skeptical, very negative when it comes to MLM company. Why? Kasi yung nasa isip ko palagi,
it's not my cup of tea. Hindi naman kasi itong pinag-aralan ko. And mabuti lang to sa mga nauna. And palagay ko, scam ito kasi hindi ko naman to alam. Ang nasa isipan ko lang talaga kapag magtatrabaho lang ako at magkaroon ako ng sahod, enough na po yun sa akin. Simple lang po naman kaming mamamayan, ano? And nakilala ko po talaga itong empowered consumerism dahil po sa napakagandang produkto. I started na nakilala ko ito dahil mayroon po akong problema sa valve ng heart na siyang dahilan na na-meet ko po yung isang tao na may-ari ng butik dito sa Bohol at since doon po ako nawalan ng malay pa, di ba? So, nai-offer niya sa akin. So, matagal ko na po talagang alam itong empowered consumerism. Kasi dito nga po ako gumaling dito sa product C24/7 Vida Juice and Coli Juice. Kaya thank you so much po sa napakagandang product po natin. Now, though may nag-invite sa akin dati and na-present yung product, since sobrang napaka-skeptical ko nga, sabi ko nga, very negative when it comes to MLM company, so hindi ako naniwala. Nag-take ko ng products and kahit nung gumaling na ako, hindi pa rin ako naniniwala at nagtitiwala sa mga ganon. So, to cut the long story short, naimbitahan ako sa isa sa mga kanang kamay ni Kuya Roger nyo in the name of Coach Johnny Gara. Siya po yung kanang kamay ni Tatay Roger nyo. So, sabi niya sa akin, napansin kasi niya na lagi akong nag-maintain sa pag-take ng C24/7. So, sabi niya sa akin, ate, itong tinitake mo, isa yun sa mga product ng company po natin and maganda po ito kasi nagdadala po ito ng negosyo na pwede pong mabago yung buhay dito. So, ako naman, sabi ko, ay product, I'm not good into sales kasi sobrang napakamahiyain, napaka-introvert kong tao. So, sabi ko sa kanya, ayoko. So, yun, umabot pa ng ilang buwan hanggang sa si Coach Johnny Gara, mayroon siyang kasintahan na katrabaho ko. So, siya na naman itong nag-invite sa akin. Sabi niya sa akin, pumasok talaga sa empowered consumerism. Since si Tatay Roger naman, hindi naman alam niya yon. Ang alam niya yung produkto, ganun, so on and so forth. But the whole thing sa empowered consumerism, hindi niya alam. So, sobrang na-excite ako kasi akala ko okay siya. Hanggang sa, nung present nila sa akin, sabi ko, ay, may product. So, kasi, nung nag-umpisa, nag-explain si Coach Manilin sa akin, Coach Manilin Gara ngayon, sabi ko, may product talaga. In-explain yung product. Sabi ko, sa inyo na lang yun, nak. Kasi, parang hindi ko talaga ako bagay dyan. Tsaka, again, hindi ko po yun linya. And mukhang linya po nyo yan. So, dumating na din po sa point hanggang sa naglindol yung Bohol. That was 2013 pa. 2013? Yes, October. 2013. Inimbitahan nila ako December of 2013, at hindi pa din po ako naniwala. So, hanggang sa nag-invite sa akin si Coach Manili na mag-coffee. Mag-boss coffee daw kami. Siyempre naman, hindi ko pa naranasan talaga na makapag-boss coffee. To tell you honestly, sino ba naman ako, sino ba naman kami dati, hindi ko naman alam na, lalong-lalo na dito sa Bohol, bago pa yung pagbubukas ng yung coffee shop na yun. So, to cut the long story short again, hindi kami dinala doon sa Boss Coffee. Hindi ako dinala doon. Doon ako dinala sa Dunkin' Donut na kung saan katabi lang ng Boss Coffee. Nakahilira lang. Wala na akong magagawa. Sabi nila sa akin, ate, mayroong kakausap sa inyo, makinig ka lang talaga kasi itong kakausap sa inyo galing pa ng Thailand. Ay, ikaw lang po yung dahilan kung bakit bibigyan ka ng oras dito sa Tagbilaran. So sabi ko naman, bakit sino yun? Yun pala, set up na pala yun. And he is Coach Albert Jasma. Siya po yung nag-explain talaga sa akin. Until such, nanapinap talaga ako, lalo kong naintindihan yung empowered consumerism. Sabi ko sa sarili ko, nung
unang-una, na-touch kasi ako dun sa sinasabi niya na, Ate Del, since taga Sevilla ako and Tagalubog ka naman pala yung mama mo, Tagalubog, magkatabi lang kasi yung lungsod na yon. So sabi ko, ganun ba? So medyo nakarelate ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, pwedeng financially okay ka na, hindi naman natin masabi na stable kasi isa lang yung anak mo. Pero baka yung hinahanap mo, yung time, para magkaroon ka ng maraming time sa anak mo. Kasi yung ipipresent ko sa inyo ngayon, pwede mo siyang gawing home base. Lalong-lalo na kapag ka may Wi-Fi connection ka. So, sabi ko, ano kaya yun? So, biglang na-open up yung mind ko and sobra akong nai-excite kasi dati kasi sa nature ng work ko, every time na mag-audit ako sa ibang lugar, yung anak ko, minsan pag-uwi ko may lagnat. Tapos lagi niyang hinihiling sa akin na mag-stop na sa work. Tapos sa bahay na lang para lagi kami magkakasama. Tapos lagi kong sinasabi na kailangan I need to do this, do that kasi para din po to sa inyo. Hindi naman nakakaintindi yung bata. Sabi niya sa akin, hindi ko yan kailangan. Ayoko ng laruan. Gusto ko ikaw. Andito ka lang sa bahay. Kasi si Yaya, si Apo yun, palaging may time sa akin. So, masakit sa akin yun na yung tipong gustuin ko man ibigay sa kanya pero sa kagustuhang mabigyan siya ng magandang kinabukasan, kailangan ko ipagpatuloy yung pagtatrabaho ko. So, nung sinabi nga ni Coach Albert yun sa akin, sobrang na-open up yung mind ko, siyang dahilan na nakinig talaga ako sa sinasabi niya hanggang sa naintindihan ko kung ano yung pwedeng maibigay ng empowered consumerism. So, sabi ko, wow, ang ganda pala. Pero medyo kunting nadismaya ako kasi nung sinabi niya na kailangan kang may Facebook, dati wala akong Facebook. Yun. Ako yung hindi ako mahilig sa social media and hindi talaga ayokong pinag-usapan yung buhay ko, mga tipong ganun. So, sabi ko, paano yun? Hindi ko alam kung ano yung Facebook. So, sabi niya, tuturuan naman, may mga training naman, tapos basta makinig lang daw, tipong ganun. So, sabi ko naman, why not? Kung nasubukan sa iba at napag-aralan at ginawang seryoso itong business na ito, why not? So, yun. Dahil naiintindihan ko, talagang tinawagan ko siya. Sabi ko pa, sobrang excited ko pa. Ito na talaga kasi si Kuya Roger yun, yung time na yun, nasa Leyte kasi ito, di ba, nagkayulanda din. Yung mga sasakyan namin, pinagrentahan ng, yun pa, NGO. World Vision. World Vision, oo. So, sabi ko, pa, kasi that was the first time na naghiwalay kami. So, yun hindi naman yung literal na naghiwalay. Talagang Doon ako sa Tacloban, nandito siya sa Bohol. Nasa Leyte siya, tapos ako nasa Bohol. Sabi ko, ano ba naman to? Ang hirap pala. Paano kapag ka-OFW, no? So, sabi ko, uwi ka na talaga dito kasi may business na tayo. Okay lang kung hindi pa okay yung turismo dito sa Bohol. Ang importante, may panibagong business tayo. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ko agad, pwede tayong kikita dito in 1 year pa. Tisin lang natin to. Kikita tayo ng 1 million dito pa. Sabi niya, ano yan? Nako, wag mo akong subukan yan. Sabi ng ganun. Hindi pa nga ako nakasabi kung anong company. Parang alam mo na empowered consumerism. So sabi ko, ganito yun pa. Kahit mahihain ako, may mga tools, may mga training, mag-undergo ako ng training, willing po ako para lang po makauwi ka dito. Sabi niya, naku, ano yan? In global yan, ano? Sabi niya, sabi ko, yes! Oh, bakit alam mo yun? Yung product, alam mo pa? Sabi ko, ang dami kong sinasabi. Sabi niya, no, hindi. Enough na yung gumaling ka doon sa product nila. Pero yung pagbibintahin ka, sabi ko, hindi, pwede naman hindi ako magbibenta. Pwede naman pa, hindi na ako mag-focus doon sa selling of products. Pero kung yan ang nakapagaling sa akin, why not? Sabi niya sa akin, hindi, mahiyain ka. Tsaka wala kang kakakilala masyado. Tapos, graduate ka sa
Tacloban naman, hindi naman sa Bohol. So, paano yun? Hindi mo naman alam yung Facebook. Sabi ko, gagawin ko nga, mag-undergo nga akong training. So, yung ganda ng story short again, talagang negative siya. So, sobrang nadismaya ako. Sabi ko kay Coach Juni, sabi ko, paano yun? Hindi papayag yung husband ko. Sabi niya sa akin, hindi yun pumayag kasi hindi niya naintindihan yung opportunity. And wag mong i-explain kung ikaw yung mag-i-explain kasi sigurado hindi mo alam kung paano explain sa kanya. So sabi ko, paano, anong gagawin ko? Sabi niya, mag-start ka, pagdesisyonan mo para sa pamilya mo. Ang pinaka-importante, makapagsimula ka kaagad kasi mayroon akong ibibigay na tao sa'yo. Sabi ganon, sabi ko, naku, paano ba yun? Sabi niya, kapag within that week, makapag-start ka, may promo ako sa'yo. Sabi ko, goal hitter ako. So sabi ko, anong gagawin ko? Nung nakita niya ito, sabi niya, totoo ba yan? So sabi ko, hindi ko alam, hindi ko naman pinatingin doon sa sa sanglahan or kung ano. Sabi niya, hindi ko sinabing magsangla ka, pero kung ano man yung natitira mong ari-arian ngayon, kasi sabi ko, hindi kasi ako makukuha doon sa ATM namin kasi naka-joint account. Kailangan ko sabihin sa kanya. So sabi niya, hanap ka talaga ng paraan. And yung nahanap kong paraan is yung pagsangla. Hindi ko po ito ikakahiya kasi dito po nagsimula talaga na nabago yung buhay namin. I took risk na talagang kahit nanginginig ako, yung natatakot ako sa kanya kasi sobrang napaka-open kami sa isa't isa. And yet, ginawa ko pa ding itong engagement ring sa kagustuhan na baka ito na po yung kasagutan na mapauwi ko siya. And higit sa lahat, mabigyan ko ng time yung nag-iisang anak ko. So, sabi ko sa kanya, isasangla ko ito. Hanggang sa, nag-umpisa talaga dito. Kaya, sa mga leaders ko, lalong-lalo na sa naging part ng Millionaires Club member under my team and under Atomic International, alam na alam nila kung paano ako nag-umpisa. Hindi ko po ito ikakahiya. Nagawa ko lang po talaga yun sa kagustuhan na mabago yung present situation ko. So, hanggang sa sinangla ko ay nakapag-umpisa ako. Nung naintindihan ko kabuuan talaga, ito na mas malala. Kasi sabi ng iba at sabi ng mga coaches ko, ng mga uplines ko, kung gusto mong kumita dito ng maliit, go for one account. Pero kung gusto mo talagang seryosohin mo itong business na ito, gawan mo ng paraan para makamit mo yung gusto mo. So, meron kasi kaming nakatago na alahas, hindi naman niya dinala doon sa Leyte. Sinangla ko na naman yun. Na wala ko alam-alam. So, Inubos. Grabe. after 2 days, hindi na ako nakatulog talaga. Kaya sinabi ko na sa kanya, noon nag-umpisa yung masalimuot na buhay ko talaga. Ito nagdala sa empowered consumerism kasi dati, kapag tumatawag siya, laging may time kami, pero nag-umpisa ako sa empowered consumerism, nahahati ko yung time na binibigay ko sa kanya, natatakot siya na mas lalo kong mapag-iwanan yung anak ko, kasi lagi akong nasa training. Para kasi sa akin, kapag maintindihan kong isang opportunity, since risk taker ako, kahit nung nag-i-empleyado pa nga kami ang dami kong racket. Since mahihayin ako, gumugo ako doon sa yung pag-tutor ng mga bata. Ito pang malala, bibenta pa ako ng ulam. Siya yung papaglutuin ko kasi siya yung magaling magluto. Tagaputos lang Grabe, ako. no? Since mahihayin ako, ito naman yung mailala ko, dinadala ko doon sa work ko. Nilagyan ko lang ng ballpen at saka notebook, tali lang sila doon. So, napakayain ko talaga. Malaki talagang pagbabago dito sa empowered consumerism. So, nung ginawa ko yung pagsangla doon sa mga alahas niya, actually itong bracelet niya, matagal na sinuot. Buti, nakuha. Just Hindi last pa. year. Just last year po talaga niyang sinuot to kasi at saka yung necklace niya kasi every time na makikita niya yun,
parang parang tawag nito pa, mariminis yung Parang bumalik-balik ba? bumalik-balik yung alaala na kung paano niya ako pinahirapan talaga nung nag-umpisa itong journey na ito hanggang sa yun, since gusto ko din po mag-engage sa mga training kasi gusto kong seryosohin ito. Lagi akong umaattend ng training kahit nagtatrabaho ako. Nagsimula kasi ako part-time. Paggabi, pumupunta sa office, uuwi na ng 1 a.m. Kaya yung natira namin na sasakyan, yung red, yung ano pa, Vios. yung Vios, dinala na naman niya sa Leyte Para hindi makapurma, talaga ako makapunta hindi sa makaalis. office. Pero sabi ko, kasi lagi ko nang naririnig yung mga motivation sa mga coaches, sa mga uplines ko. Sabi kasi ni Apps Annette, Ate Del, kung gusto mo talagang yumaman dito, trabahuin mo lang siya ng seryoso. Kasi, anong tawag niyan pa, yung tipong kung ikaw, ano yun, yung sabi ni Coach Annette pa palagi na matirang matibay, Matira, sobrang yaman. So, nakatatak sa isip ko na kailangan ako magiging matibay despite doon sa mga panlalait niya sa akin na every time natatawag ako, ano yung power mo? Yung mayaman ka na ba dyan? Sabi ganun, kasi yung anak ko kapag tumatawag sa kanya, tumatawag siya sa anak ko, sabihin sa anak ko, Pa, power! Dinamay pa. Sabi ko, wala na talaga yung atrasan. Kailangan ipakita ko sa kanya na mapadali ko yung first million ko dito. Wala nang sa ganun, maging positive siya. Now, after 6 months of doing empowered consumerism, na seryoso ko, 8 hours or 10 hours, minsan nga 4 hours na ako matutulog, or minsan 2 hours, talagang, nung seryoso ko, sabi ko, Pa, umuwi ka na dito. Bibili ako ng, yung dream car ko kasi, yung pick-up ni Salavara. Kasi, taga-bukid yung mama ko. Sabi ko, yun yung bibilin ko, uwi ka na dito. Tapos, kayang-kaya ko na buhay yung family natin. Basta dito ka lang sa akin. Grabe, no? Tapos, sobrang nagagalit tuloy. Sabi niya, ano na bang nangyari sa'yo? Sigurado ako, since mabait ka, pinapakita mo yung potential mo, kaya ka binibilhan ng Nissan pickup. Sabi ko, anong binibilhan? Pera ko to, hindi naman ito binibili ng company. Sabi ko ganon. Sabi niya, hindi talaga po siya naniniwala. So sabi ko na lang sa kanya, kapag hindi ka uuwi, ipapag-drive ko ito sa iba. Kasi hindi naman ako marunong mag-drive. So umuwi siya agad. Dumating sa point na kinausap niya ako. Pagdating niya, wala siyang emote. Kinausap niya ako at 3 a.m. pa? Yun. 3 a.m. Sobrang takot ako. Sabi ko, akala ko maghihiwalay na kami. Kasi sabi niya makipag-usap sa akin. Sabi ko, grabe naman, first time naman itong 3 a.m. makapag-usap. So, bit-bit pala niya yung nakabalot na pera, na old newspaper ang binalot sa pera. Yun yung collection dun sa Leyte, sa mga sasakyan namin. So, sabi niya sa akin, Ma, ano pa ba yung hindi ko pa nabigay sa'yo? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng budget? Gusto mo ba ng makapag-travel ka? Kasama yung anak natin? Mag-travel ka. Tapos binigyan niya sa akin yung nakabalot na papel. Yun pala, nasa mga almost 300 pa, no? 200 something. Sabi niya 200 something. Tapos, sabi ko, hindi. Sabi niya, pero, iwanan mo talaga si Global. Piliin mo kami na pamilya mo. Kung sabi ko sa kanya, the reason kung bakit ako naging global o naging empowered consumerism is para po to sa inyo. Para hindi po tayo maghihiwa-hiwalay. Tapos sabihan mo ako na iiwan ko itong empowered consumerism. This is part of my family. This is my extended family. And mahal ko po sila. Every time na naririnig ko yung hinanaing nila, sabi ko sa sarili ko, mas malala pa yung mga hinanaing ng mga tao kaysa sa akin. Sabi ko, umasa at naniwala at nagtiwala sila sa akin. Hindi ko sila iiwan.
So bigla siyang nagalit nung narinig niya sa akin na hindi ko siya iiwan kasi ito yung sabi niya. So hindi mo sila iiwan, pero kami iiwan mo dahil sa pag-empowered consumerism mo. So umiyak ako. Tapos hinampas niya yung balot na papel, hindi ko alam pera pala talaga yun. Tapos paglagpas na ng yung pera, nagsusulputan niya yung mga tigwa 1,000. Sabi ko, kung alam mo lang kung hindi naman pera yung gusto, sabi ko sa kanya, baka akala mo tinrabaho ko ito para sa pera. Yes, bago pa ako, pero according sa mga uplines ko, follow lang yung pera kung ikaw mismo may puso ka na willing tumulong sa mga tao. So sabi ko, hindi ko papalit yung extended family ko, and huwag mo akong pagpipiliin kasi family ko din ito. Family ko kayo, and the reason why bakit ko to sineryoso, kahit mahirap sa akin, tuwing uuwi ako, nawalan ako ng boses, tapos mapagkamalan ako ng mga kapitbahay namin na nangangaliwa kasi ako yung tipong trabaho, ako yung tipong asawa na wala namang barkada. Trabaho, tapos bahay, trabaho. Tapos nung nag-empowered consumerism ako, minsan uuwi ako ng madaling araw kasi right after ng training, nagmamampa yung mga coaches. And wala naman akong sasakyan that time. Papara pa ako ng tinatawag naming habal-habal, yung parang angkas. Yun. So, ang ginawa ko, mas lalong nagalit siya kasi pipicturan ko yung number ng habal-habal o yung angkas, tapos i-forward ko sa kanya. Sabi niya, kita mo, nakadelikado yung buhay mo. Ginagawa mo yun. Hindi naman tayo ganun ka naghihirap. So, yan, umiyak talaga ako ng umiyak. Dumating pa sa point na yung maleta ko nasa labas na. Talaga, kasi sabi niya, ang tigas ng ulo ko. Pero dahil sa alam ko, dapat, sabi kasi na mga coaches ko, ito yung mataas ng level of awareness tungkol sa company natin. Ito yung dapat magpakumbaba. Kahit hirap na hirap akong akayin siya para maging positibo lang siya, talagang nagpapakumbaba pa din ako na kahit anong sinasabi niya, wala akong sinasabi kundi, pa, I love you. Every time na tumatawag siya, inaaway ako, pa, I love you, tapos pindot agad babay, tapos off agad ng cellphone. So, mas lalo siyang nagalit hanggang sa pabalik-balik na siya doon sa Leyte. Ako naman, mas natutuwa kapag wala siya. Kasi nagkapag-training ako, sabi ko, kapag umuwi na siya after a year, kailangan focus ko this year ng training para buo ako. Yung foundation ko, kahit ano pang sasabihin ng ibang tao, kasi yung family ko din kasi, yung mga cousin ko, hindi din sumusuporta sa akin. Iilan lang po talaga sila na naniwala at talagang nagtiwala sa akin na maging part sa empowered consumerism. Nasabi ko nga dun dati na, naku Lord, yung mga friend ko, talagang dito din po matitest yung metal of friendship namin kasi talagang iniiwan ako. Bakit hindi nila ako pinagkakatiwalaan eh? Wala naman akong masamang ginawa. Ito pang malala, kapag magkasalubong kami, halos hindi ka talaga papansinin, or else kung papansinin ka, lagi silang nagmamadali. So yun, hanggang sa nakamit ko din, nakuha ko yung first dream car ko, dito na siya, tapos may nagmamani sa mga sasakyan namin doon sa Leyte. Hanggang sa natapos na yung kontrata sa Leyte, andito na yung mga sasakyan, ako naman yung nagmamanage. Hanggang sa nakuha ko yung first million ko dito. Yes. At our 10th year anniversary, nagpunta ako sa Philippine Arena. Sinusuyo ko talaga siya na, pa, hindi ka ba tawa sa akin na wala akong kasama doon, in person ako magpunta doon, and pa, makikita, idala-dala ko yung apelyido mo. Sabi ko, yung ibang tao, bakit sobrang proud sa akin eh? Bakit ikaw? Sabi niya, bahala ka na dyan. Kasi kapag magulong ka dyan, wag mo talaga akong damayin. Sabi ko, nung tumatak na yung pangalan ko sa Philippine Arena, mayroong nag-screenshot, hindi ko malaman, pinsan niya pala,
distance family. Tapos, nag-forward sa kanya na, Kuya Roger, di ba asawa mo to? Naku, part pala siya ng Millionaires Club member. Hindi mo sinabi sa akin, nandito ako, na-invite ako ng ibang tao, sabi ganon. Sabi niya, naku, papaniwala ka dyan sa asawa ko. Huwag kang magpapaniwala sa company. So, as in, nung nakuha ko yung trophy, umiyak talaga ako. Hindi lang dahil nakaya ko, but dahil yung isa sa mga inspiration ko, syempre, siya yung isa sa mga inspirasyon ko para ipagpatuloy ko, patunayan ko sa kanya na talagang gaano life-changing opportunity talaga ito. Umuwi akong luhaan talaga na hindi siya nabitbit sa Philippine Arena. So, yun. Pinagpatuloy namin. Sinasamahan naman niya ako every time na pumupunta ako sa mga bahay-bahay para mag-i-invite, magre-recruit. Sinasamahan niya naman ako. Yun nga lang, nasa sasakyan. Ang malala, malaki pang gasto ko doon sa ito kasi nagpapa-aircon, hindi naman lumalabas. Hindi niya pinapatay. Tapos madali siya. Oo. Tapos pag may pagkilala kami, Sir Anton, Ma'am Ping, tapos magtatanong, yung DL, ano ba yung global na yan na nasa Facebook mo? Siya yung magsasabi talaga na, naku, wala yun. Huwag kang maniniwala dun. Naku, siya talaga yung sobrang mahirap talaga, pero sabi ko na lang, okay lang yun. Ang importante, sumama siya sa akin. Until such, 2 years after, nagpunta dito si Sir Bong, year 2016 pa, no? Parang gano'n. Year 2016, kasi sabi ko sa kanya, pa, kahit negative ka pa until ngayon, pero sana naman ipapakita mo naman sa mga coaches ko, sa mga upline ko, na hindi ka na, parang hindi ka na pumapayag ka na. Huwag mo naman simangutan sila. Ipakita mo naman sa kanila yung yung pagiging professional mo. Huwag ka namang simangot kasi naawa ako sa mga upline ko. Minsan pinagsabihan niya ako na, kapag mapapakita niyo sa akin, paparinig ko yun. Kagalit. Oo. So, instead na madalas sila sa bahay namin before, hindi na nagpupunta dahil sa pride niya. So, nung nagpunta dito si Coach, si Sir Bong Asperin, ako yung nag-i-intro sa kanya. Talagang sabi ko, baka ito na Lord. So, ang ginawa ko, may dysmenorrhea ako ngayon, kailangan umupo ka talaga sa harapan hanggang sa matapos. Huwag ka lang makinig, sige, okay lang yun, mag-games ka ng talagang Candy Crush. Candy Crush, okay lang kasi every time na mag-training, tas kapag pumasok siya sa opisina, naglalaro ng Candy Crush, nahihiya ako kina Coach Albert, na Coach Juni, Coach Paul, Coach Manilin, kasi naririnig yung boses ng Candy Crush. Madalas talaga niyang ginagawa yun kasi naiinis siya dun sa mga coaches ko, sa mga uplines ko. So, sabi ko, maglalaro ka lang ng Candy Crush, i-silent mo na naman kasi andito yung kapatid ng may-ari, nakakahiya. So, until such na siyempre narinig yung marketing plan. So, dun po talaga, yun. Nag-twist yung utak ni Tatay Roger. So, Ay, salamat. Finally. Finally, after 2 years. Yes, so sobrang nagpapasalamat ako kasi ito po, madaming nagsabi sa akin, imposible pong makuha even yung my own family, masakit kasi mas masakit pala kapag kagaling sa direct family mo na hindi mo kaya yan, huwag kang magpapaniwala dyan. Pero I keep on believing sa company kasi nakita ko talaga it's a life-changing opportunity na madaming buhay, different walks of life na nababago dahil sa empowered consumerism. And sabi ko, baka yung sarili ko na lang iniintay. And yun, nung naging positive na siya, yun, nakapag-decide siya na yung business namin itigil na para mag-focus sa empowered consumerism. Doon na po talagang bumulusok. Doon po kami nagkaroon na nakabili ng mga lupain, farm lot, mayroon kaming commercial lot. And then, doon po nakabili na naman kami ng pangalawang sasakyan, yung Toyota Fortuner. Yeah. Doon talaga bumulusok lahat.
And mas palaki yung yung grupo ko dahil sa training, ako yung nagtitrain sa mga tao, bagsak ng pang multiple accounts siya naman, nag-ano kami, hati-hati kami, nagtandim. So, yun. Sobrang very tawag nito, matatawag ko talaga Sir Mamping, Sir Anton, na dito ko na-experience lahat na bago. First time kong makapag-travel ng international. Hong Kong yung first time ko, kasi naka ko ng promo sa Hong Kong, and part ako ng Hong Kong 7, and then hanggang sa nakapag-travel ng Singapore, Malaysia, gano'n, yan. So, dito ko ito na-experience. So, hindi lang sa ganung country, dito ko din na-experience na lumaki yung anak ko, na nasa bahay lang ako, na mas lalo ko siyang nakikilala, mas lalo kong napagtuunan siya ng pansin. Kaya sobrang proud ako sa kanya. Shout out ko yung anak ko ngayon kasi nanonood siya ngayon, kay Lord Avanzado. Anak, magpakabait ka lang palagi. And okay lang po ba, Sir Anton Mamping, na siyempre, bago ko pa makalimutan, mag-thank you din po ako sa mga grand coach ko, yung mag-asawang upline Elnie and Anita Tare. And of course, upline Dundun Gumapak and Luida Gumapak. Maraming salamat po. Kasi hindi ko po sila nabanggit kanina. And to my Empire, my extended family, Universal Atomic Gamers, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin. And tuloy-tuloy lang po kayo kasi yun lang din po yung ginagawa namin, yung consistency. Yes. Ayan, ang mga Okay. award. So, tama talaga, no? So, Sir Anton, kung makita mo yung mga achievements nila ngayon, talagang super worth it, masasabi. Yung lahat ng mga trials, lahat ng mga challenges na pinagdaanan ni Ma'am Maribel. And I'm sure, no, so sa mga nagsisimula ngayon, I know, no, na lahat tayo, o lahat kayo, nag-uumpisa sa mga trials and challenges. Yung kaibahan din dito kay Ma'am Maribel is yung kanyang partner pa, yung number one na challenge sa kanya, di ba? Pero Ma'am Maribel, yung masasabi ko, lahat ng mga trials na napagdaanan mo has shaped you into a person like you right now. Diba? So you have to be grateful sometimes sa mga trials na yan. Kasi nga, yung mga hard times na pinagdaanan natin, yun ang nagpapatibay sa atin. Kaya nga masasabi ni Sir na nag-iba ka na kasi ngayon, you are an empowered woman, di ba? So, ayan. So, Sir, gusto kong marinig kay Sir Roger, no? So, grabe, nakaka-inspire. Nakikita ko dito yung mga comments ng mga tao. Marami na tayong audience sa marketing. We have about... yung pinagdaanan ni Ma'am Maribel. So, let's hear from Sir Roger. So, Sir Roger, bakit after 2 years ka pa na nag-support kay Ma'am Maribel? Ay, grabe talaga. Parang nare-repress naman kung ano yung nangyayari. Pinaalala, no? Parang pinaalala. So, salamat sa magandang tanong, Ma'am Flo. So, ito yung nakasimpleng sagot ko lang. Naka-mindset kasi tayo na kung gusto mo talaga ng malakihan ng kita, talaga magpalabas ako ng malaking kapital. Mm-hmm. But dito sa EC talaga, ang liit-liit ng kapital. Pero tingnan naman natin ngayon kung ilang tao ang binabago ng buhay ng Empower Consumerism ngayon. Lalo na sa grupo namin, sa iba't ibang grupo. So, ibang lahi nga eh. Pero that time na parang sobrang negative ako talaga. Grabe. Nagkataon pa, yung nag-iimbita sa amin, kanang kamay ko dati. Siya yung nagmamaniho sa yung sasakyan ko para intended for tour dito sa Bohol. So, parang ayaw talaga mag-sink-in sa utak ko eh. Sabi niya, Kuya, magkakapera tayo dito. Kaya nga sinabihan ko, John, siguro nakikita mo naman na manghiram ka nga ng pera sa akin para magpangmatrikula doon sa kapatid mo. Kuya, magkakasakyan tayo dito. Parang binabatin ko lang din yung tanong niya sa akin, yung ano niya sa akin. Simple lang din yung sagot ko, John. Baka nakakalimutan mo, yung sasakyan ko ang dinadrive mo. Parang ayaw ko talagang maniniwala.
Para ako yung palagi yung tawag, nagbubuli sa kanila eh. O kumusta yung global yun dyan? Kumusta yung power nyo? Mhm. So, grabe talaga. Kaya nga sinabi ko sa asawa ko, dati na, may negosyo si Johnny. Alam ko kung ano yung pinapasukan niya. Huwag kang basta-basta nasasali dyan. Dahil dati talaga, yung mga pinsan ko, grabe, lalo na sa Mindanao, taga-Tagum kasi si Kuya Roger. So, doon, para iwan ko ba doon lugar na yan, parang halos lahat ng scam nandun eh. Pero yung mga tao na tamaan na pabalik-balik din eh. Parang, gano'n yung nangyayari. Lalo na yung cup, akala natin, stable na stable yon. Mga pinsan ko, mga pamangkin ko, nakaano na doon sa cup. Ilang buwan na yung pagbayad nila. Pero hanggang ngayon, nasaan na? Tapos nung, yung aman talaga, o doon, parang munti ka na talaga magbigti yung tiyuhin ko dati. Nilagay, kinuha na namin yung anak, nilagay uli after 5 minutes, after 3 days, nawala, parang bula. Kaya wala talagang basta-basta negosyo na ganun-ganun. Hindi natin yan pag pinag-aaralan talaga. Wala yan. Parang binamagic lang tayo dyan. Ang negosyo na maganda, ito yung negosyo natin. Yun. Yung sabi ko. Kaya nga, sa akin lang dito, siguro, yung pag-support ko sa asawa ko nandyan eh. Parang ayoko talaga na maloko yung asawa ko. Wag mo akong lokohin talaga. Parang yan yung sabi ko eh. Kahit sino naman siguro magano kung tatanungin kung ano sino kami, kabaitan meron eh. Pero sa akin lang, wag mo akong lokohin, wag mo akong tarantaduhin. Babalikan talaga kita. Kaya matatawa na lang ako pag yun yung story ng asawa ko. Grabe sobra yung hirap niya eh. Pinaglaban talaga, sobrang negative si Tatay Roger. Si Kuya Roger. So kahit pa siguro pare yung ganon, ay nako, huwag mo akong lokohin, huwag mo akong tarantaduhin. Ganon, iba talaga yung mindset natin eh. Lalo na ako na, yung trabaho lang talaga dati. Tapos yung sa negosyo talaga para yung tipo na magbibiyahe ako from Tagbilaran Port to Chocolate House and then balikan yun. Pwede kunin ko lang namin yun ng 50 minutes. Ganun kabilis. So, yun lang buhay ko. Doon tumatakbo yung business namin. Akala ko, yun na. Doon na, yes, may pera. Meron. Pero, pinaghihirapan talaga. Hindi ako lumalabas araw-araw. Pag wala akong turista, wala talaga. So, parang yung mindset ko, grabe, nakapokus lang doon. Para yung kabayo na may piring talaga eh. So, yung nagsabi siya sa akin, nagkataon kasi na, sabi ni Mrs. before na yung naglindol ang buhol, tapos yung humihingi naman yung pinsan ko doon sa Tacloban na naghingi ng tulong dahil sira lahat yung mga sasakyan doon, 80%. So, naghihingi naman ng tulong from Bohol. So, kaya nga, parang nag-recognize kami dito kung sino yung sasama ng Tacloban dahil dito sa Bohol, patay na yung negosyo namin eh. Parang wala na, dahil sa lindol. So, kadalong story short, nagkalayo kami. Doon, pumasok sila. Na-share nila kay Ate Del. Doon na, kaya nga sinabi ko na, huwag gawin. Pero iba pa rin. Dahil nakikita, naintindihan. Ako, nakikita ko, pero hindi ko naintindihan. Iba kasi yung nakikita, iba yung naintindihan. At iba yung nakikita at naintindihan. Siya yun eh. Ako, grabe. So, that time, talagang, yung tipo mamping at saka Sir Anton na pag tinawagan mo, pinamumusta mo, sasabihin na lang ba, Pa, I love you. Okay. Kahit sino naman siguro mababaliw doon sa Tacloban. Kaya nga, sinabi ko talaga sa kanya, sinuway mo yung sinabi ko, yung mga taong tumutulak sa'yo, ingat sila pag-uwi ko. Talaga babarin ko yan. Ganun talaga. Parang akala ko niloloko eh. Sa Bohol, Sir Anton, kung may makikita ako dito dati na nag-sports car, iba yung takbo ng utak ko eh. Dahil alam natin kung
ano lang yung sahod ng empleyado, kahit siguro manager ka ng malaking company, hindi ka basta-basta makabili doon ng yung magagarang sasakyan. Tama ba? Yes. Kaya nga, dito sa Bohol, networker, simple-simple yung dating. Pagbaba, nakasiyort yung sasakyan. Aba, grabe itong negosyo to. Ang gara. Di ba, akala natin, parang naglalaro yung isip mo. Ayun, yun, parang Lord to di ba? Kaya nga, nakikita talaga, sir, nakikita talaga na parang kalukuhan yung ginagawa. Walang negosyong ganon. Ganon talaga ako eh. Kaya nga, bakit galit? Sinuway eh. Sinuway yung ayaw ko. Hindi naman siguro na mahal na mahal ko yung asawa ko eh. Kahit lamok na, magagalit ako. Di ba? Ganun kamahal natin yung pamilya natin. Ganun yung pinaglaban yung pamilya ko. Kaya nga, akala ko niloloko. Kaya, yung hindi alam kung ano talaga yung story namin, ngayon na malalaman nyo na talaga. Dahil doon nung kami na time nasa MUA Arena, talaga naman, success story namin doon. Ay grabe talaga, hindi ako nakapagsalita. Bakit? Pagkatapos niya, talaga, sabi ni Sir Arnel, bakit hindi ka nagsasalita? Sabi ng taga-baba, ayaw na eh. O di wala, baba na. Talagang hindi ako nakapuna. Itong pagkatao na to, talagang ibubuhos ko talaga. Yun. Kaya kung ikaw talaga, ikaw ngayon negatibo ka, tunay ka doon sa partner mo. Ako na yung magsasabi sa iyo. Huwag mo nang patagalin. Dahil isipin mo, nagiging milyonaryo si Ate Del na naglalakad sa Philippine Arena, siya lang mag-isa. Nagpapalabas ng yung dream car niya. Pero yung sabi niya sa akin, kung hindi ka uwi dito, maghanap ako ng magdadrive dito. Talaga naman, kung may tumatarantado na, dagdagan pa, tama ba? Kaya nga talaga, parang pinilit ko i-twist yung utak ko. Pinilit kong intindihin ito. Kaya nga yung sabi niya kanina na, yung pumunta sa opisina dahil mag-atinda ng trainings, dun. Dahil doon sa mga taong yun, nakikita ko eh. Bit-bit ko yung iPad ko, nakakindi crush. May sounds pa. Ang tindi ang Sirando. May sounds pa. Del, tunog na tunog yung pangalan ko dito sa pagka-negatibo talaga eh. Kahit sa training, nakakindi crush. Pero naawa ako. Samahan mo ako. Punta tayo ng Panglao, punta tayo ng Andat, punta tayo ng Hagna. Bakit? May talk ako. Okay, go. Pero, alam nyo ba, sila yung magsasalita, ako nandun sa sasakyan. Ang tawag sa'yo, kuya, kontrabida. Tama. Kaya nga, sabi si Raton, lalo na dito sa nakikinig ngayon. Yes. Ang totoo, huwag nyo nang patagalin. Ito na yung pinaka-best way, ito na yung pinaka-fastest way na pwede mo kunin yung pangarap mo. Ipaglaban mo yung pamilya mo. At ang importante dito, tingnan mo yung pinaka-dipistuay mo. Dahil pinaglaban mo, lalo na ikaw nag-abroad ngayon, lumayo ka sa pamilya mo. Para saan yan? Hindi natin napansin. Aalis tayo ng umaga sa bahay. Uuwi ka ng gabi. Pero alam ko, hindi pa dumating yung sahod mo, tapos mo nang ginasto yung sahod mo. Tama. Dahil dito sa Empower Consumerism, mga kapatid, mga ka-business partner, ito na yung daan na pwede mo talaga baguhin yung buhay ng family mo. Palawakin mo yung yung psychological wallet mo. Alam ko, karamihan dito, lalo na wala pa sa AC ngayon, lalo na yung mga partner nila parang wala lang. Parang wala lang itong klaseng negosyo na to. Bakit? Napakaliit yung kapital. Dahil parang nakikita nila na, ano ba yan? Parang pa-chill-chill ka lang dyan. Oy kapatid, kung ginawa mo ito, parang nagpa-chill ka lang, kalimutan mo na yung Empower Consumerism. Pero pag ginawa mo ito para sa pamilya mo, diretso mo. Huwag kang makinig sa kanila. Gawin mong abono, gawin mong fertilizer. Yung pagre-reject sa kanila, yung pagdi-discriminate nila. Dahil yan ang ginawa ni Ate Del nyo. Hindi ako pinansin. Grabe. Kaya nga, ito sa isip talaga. Ikaw na yung negatibo ka, huwag mong sayangin yung time mo.
Dahil yung pinaglaban natin dito, yung oras natin. Hindi na yan babalik. Isipin mo ha, 2 years akong naging negative. Kung makikita nyo ngayon, siguro nakikita nyo na naman ngayon yung mga resulta ng mga coaches nyo. Kung hindi pa ako nag-negative sa 2 taon na yan, ano na sports ko ngayon? You? Pero ang problema talaga, ganito. Lahat na nangyayari, may dahilan. Dahil itong si Adel, walang galaw ito kung hindi pa. Parang nagpapaalam lahat eh. Kaya nga, nung dumating ang isi sa buhay namin, dito tumibay, dito nagiging kung nakahoy pa, nagiging mulabi. Parang bato na bato talaga. Bakit? Kung sabi ko, yung hinampas ko talaga yung pera doon sa misa. Sabi niya talaga, pamilya kita. Pamilya ko kayo. Pero yung pinaglaban ko, pamilya ko. Nung nagiging positive na ako, doon na. Tinodo, lahat ginawa, dahil nalalaman ko talaga, this is legal, ethical, and moral. Wala akong kinatatakutan talaga. Nung nagsimula ako, nako, walang 1 taon, boom, yung report. Bakit? Pag ako ang gumalaw, kasama yung pamilya ko, magkakamatayan at pagkakamatayan na. Patayan talaga, lalabanan ko yung grupo ng Universal Atomic Immerse, lalo na yung pamilya namin dito sa negosyo na to. Kaya nga, hindi kami magsusurrender talaga na ipapaglaban ko itong empower consumerism. Araw, gabi, kahit 2 oras, kahit 4 na oras, ginagawa namin ito para sa pamilya namin dito. Kaya nga, thank you very much, Isi. Grabe ka talaga. Oh, grabe, ano? Yeah. So, lahat speechless, so inspiring, speechless, correct, tama, wow, grabe, palakpak. So, talagang amazing yung story talaga nila. So, ulitin kung sabi ni Sir Roger, no, legal, ethical, moral ang ating easy business. Kaya nga, ipinaglaban ng todo ni Mama Ridel. Ano? So, tama nga naman talaga kasi hindi mo pwedeng pagpipiliin yung kapartner mo or yung kapamilya mo or yung best friend mo or kaibigan mo sa mga bagay na tinuturing niya na importante sa kanya or tinuturing na pamilya din. So ayan, tamang-tama. So nakakuha rin ako ng strength sa experience ni Mama Ridel. Ano, no? So grabe talaga, katindi pala ito. Yung dating mahihain, ngayon super pala, matinding-matindi. Kaya masasabi ko dito sa Sir Anton, talagang merong blessing talaga in every trial. Diba? Hindi lang nakikita yung blessing. Kasi yung nakikita natin yung hardship nung trial na iyon. But kailangan willing tayo na yung open yung ating heart, yung open yung eyes natin, na lahat ng mga hard times o lahat ng mga trials na ito, ay merong kapalit na magandang resulta. So yun ang nangyari ngayon sa kanila. Parping, from the time na nag-start na mag-talk si Ate Del and then si Kuya Roger, napansin ko 2 chapter yung yung telenovela nila eh. From the time na parang pelikula yung pinapanood nating lahat eh. Ay hello sa 821 na mga listeners natin. So ito yung nakikita ko dun sa kwento ng mag-asawa. From the very first day na sumali, nag-decide si Ate Del to join Empowered Consumerism, nagkaroon na ng race. Race between good and evil. Race between positive and negative. Napansin niyo po yun? And of course, si Ate Del, she's on the positive side, right? And then si Kuya Roger naman is on the negative side. Tama? It's a race between the two of them. It's a matter of kung sino yung mananalo. Kasi insistent, persistent si Ate Del. Ito naman si Kuya Roger, kung paano yung kontrabida sa mga pelikula, insistent and persistent din. Ang target ni Ate Del, makuha si Kuya Roger na mag-positive. Ang target naman ni Kuya Roger, makuha si Ate Del na mag-negative. Tama? Pero this is a very good lesson na gusto ko pong ipahiwatig sa lahat. Negative is not good for positive. Doesn't match the positive. Evil does not match the good ones.
Kapag maganda ang motibo mo, wala kang aapakan na tao, kahit gaano pa ka-negative yung partner mo, yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, there will come a time, yung negative at saka yung masama, may hangganan. Nga lang, yung hangganan nung kay Kuya Roger, for 2 years. Nakita ko sa 2 years na yun na partner Ping, kamag-anak niya si Paquito Diaz at saka si Romy Diaz. Mga kontrabida. Yun na. Mga kontrabida sa pelikula yun na. Talagang kontra talaga. Pero imagine niyo, dahil napakaganda busilak yung puso ni Ate Bel for her family, for her loved ones, para sa pagmamahal niya sa business natin. Yung positive na nagumpay. Yung magandang hangarin, talagang in-overtake niya talaga ng milya-milya yung negative na tao. What happens with the negative na tao? Hindi lang siya naiwanan. Yung pagiging negative niya, iniwanan niya na sa daan, and at the same time, ano nangyari? Bumalik si Ate Del para kain ulit etong si Kuya Roger, and good thing, on the second chapter ng kanilang pelikula, ng kanilang telenovela, pareho na silang positive. At napansin ko ngayon si Kuya Roger, hindi na si Paquito at saka si Romy Diaz eh. Fernando Po Jr. na. Yung tatlo na yun na mga artista talaga, parang patay na sila lahat eh, no? Parang halata kasi sa edad eh. Yung mga in-example mo na. Yung mga... Tama, no? But the thing is, doon sa pag-uumpisa ni Ate Del at saka ni Kuya Roger on their journey dito sa Empowered Consumerism, it's up to us kasi kung anong meaning pipiliin natin. Ang meaning kay Ate Del, this is it. Ito na yung buhay na gusto ko. Ito na yung pinapangarap ko talaga for my family. Yun ang pinili niyang meaning. That was the very first day. Yung very first day ni Kuya Roger, ang meaning sa kanya, I'm no good for my wife. Dapat ako masusunod. Ito ang rules ko. Dapat. Patay kong patay. Papatiling ko yan pag... Alam niyo, and the meaning we choose sa buhay natin ngayon, lalo na sa paggawa sa business natin, will drive our result. Kung pinili mong meaning ngayon, yung let's say yung mga guests natin nakikinig ngayon, ang pagsali mo dito sa Empowered Consumerism, kung ang meaning sa dito ay aangat, makarami kang matutulungan, well and good, positive ang magiging resulta mo. Pero kung ikaw ay nakikinig ngayon at pinili mong meaning ay hindi para sa akin yan, ay para sa kanila yan, ay swerte yan sa kanila. Whatever meaning we put up in our mind, ano mangyayari sa resulta natin, dun din tayo papunta. Good thing, positive na positive si Ate Del. And we are grateful sa mga coaches niya na talagang very persistent dun sa unang bahagi. Kasi senior yung business, and then tinawagan si coach, mentor Albert Jasma, sinet up sila, and at the same time, siya naman, after nun, siya naman yung naging persistent. And then till finally nagtuloy-tuloy. So lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, talagang na-inspire kami sa mga kwento ninyo, lalo na kay Kuya Roger. Ang nagpaganda ng kwento ni Ate Del ay si Kuya Roger talaga. Tama po yun. Ganun talagang magandang pelikula, no? Dapat may kontrabida. Yeah. And in the end, no, lahat ng positive. So, happy ending talaga. Yan. Pero, dito sa atin sa Empowered Consumerism, walang ending, Coach Anton. Kasi ito yung race na sinasabi mo, walang finish line. Diba? Kaya tuloy pa rin palagi. Yan, ang kagandahan sa Empowered Consumerism. So, ang dami kong nabasa dito na wala akong masabi, speechless, so super inspired. Kasi nga, ang ganda ng nangyari sa buhay nila at ang ganda ng pagkalatag ng chapters ng kanilang kwento, ng chapter 1 ito, chapter 2, ano. So, Mama Ridel and Sir Roger, gusto namin malaman since naabot nyo na yung mga goals and plans ninyo, no? So, I know, no, ang dami pa rin yan. So, pwede nyo bang i-share sa amin yung mga future plans ninyo or ano yung mga nakaplano ngayong taon, 2021? Yan ang maganda. Oo. Project. Ayan, so I would like to have this opportunity na as part of my declaration kasi i-declare ko kasi hindi pa naman nangyayari. This is part of our plan this 2021, year 2021. Actually, alam naman po ito ng mga coaches ko. Wala po kaming dalaw mag-asawa na hindi po nalalaman ni na Coach Albert Jasma and ni Doc
Angel Dasma. So, lahat po naman yan pinapaalam sa kanila. So, alam po nila na we're planning to have or to build our own munting Mansion. mansion. Oh! Yeah! Power! Yes, that's true. Yung pinag-challenge po talaga this coming September, yung challenge lang po talaga is yung signal po sa amin. Pero sabi ni Coach Albert, baka pwedeng magpatayo na lang din ako ng tower doon. Kasi amin, Medyo mahina eh. oo, medyo mahina yung Tapos hindi pa lalong-lalo na ngayon, sa online na po talaga tayo. So, yun po yung challenge na part. Pero, yun nga, sabi nila, pag gusto may paraan naman. So, yung tower yung paraan. Kasi sabi ni Coach Albert na pwede magpatayo doon ng tower. So, yun yung isa sa mga plan this coming September. And, syempre, declare ko na ngayon na talagang gusto ko siyang bigyan ng regalo. Wow! This coming December. Wow. Birthday niya, Sir Anton and Ma'am P. Yeah. So, pinag-usapan ko na Birthday. ni Coach Albert kung ano yung kukunin namin. Bibili ba siya ng yung Camaro ba or yung Mustang ba yung Wow. bibili? Yes. So, yun talaga yung plan namin this 2021. Yes. And magbuo ng sobrang malaki pang kumpar, lalong-lalo na mayroon na kaming mga maraming upcoming na mga Millionaires Club member, madadagdagan na naman. Shout out ko sa mga Millionaires Club member ko under my team, Coach Dayan Abiharon and Ronald Gonzalez, and Coach Jennifer Villalobos, Coach John Albert Chong and Cecilian Paman, Coach Shuta Masuda, and upcoming Coach Dinjin Dayono, and upcoming Coach Denzel Dayan Monterdi, a 19 years old student. Grabe. Ah, Actually, mayroon pa mga student. Ang susunod niyan. Yeah, so thank you so much to all my UAA masters na walang sawa na kung ano yung ginawa namin. Talagang sinunod nyo lang din po. Nakakatawa kasi kami kasi madalas tawag nila sa amin na may tatay. Yung iba naman, nasunod nila, yung pinatawag nila, mami, mama, tapos kahit batang-bata pa, estudyante man, may tumatawag na sa kanila, mama. Nakakatawa talaga. Pero, isa lang po yung, gusto kong magbigay ng parang, ano ba yung mga dahilan kung bakit nanatiling naging matatag ako. Kasi, I really believe na you need to have a burning desire para magiging successful ka. And hindi naman po sa lahat ng oras andun po yun. Pero kapag ka nagiging motivated ka everyday, andun yung burning desire mo. Kasi alam mo kung bakit, nung pinaglalaban mo, and you need to accept your flaws. Kasi every time na magkamali ka, you tend to compare other onliners or other networkers na magaling sila, ako yung hindi magaling. So accept your flaws and learn from it. And aside from that, be responsible and take ownership. Kasi dito sa negosyo natin, hindi naman po upline yung nagpapayaman sa atin dito. Kasi kahit andun po yung training na piniprovide ng company, ng training team sa inyo po, kung ikaw hindi ka magpapatuloy at hindi mo put into action, wala naman din pong mangyayari. So take ownership. Huwag na yung mag-blame ka pa, keso hindi ka ginanito, hindi ka ganyan. Kasi I really do believe, lahat po may rason. And syempre, you need to be dedicated din po. Kasi ang daming sa Empowered Consumer Wisdom para sa akin, in my own experience, mala roller coaster yung nangyayari kasi sa akin dito. And yet, very dedicated po akong abutin yung mga pinapangarap ko para sa family ko. Kaya po ako nagpatuloy. And embrace challenges. Kasi akala ko kasi every time na may mga challenges before, sabi ko, negative para sa akin. Ito na naman, meron na naman ganito, mga challenges na ganito. Pero, unti-unti kong napapansin, unti-unti kong naiintindihan na yung mga challenges na yan, it's a positive sign. Kasi yun po yung magtutulong sa inyo para mag-grow ka.
Yes. Ang makakatulong sa inyo para mas makikilala mo yung potential mo inside and out. Mm. And syempre, lead and love what you do. Kasi ang hirap na mag-lead ka kung hindi mo siya gusto. And gustuhan mo lang siya oras na maintindihan mo siya. Kaya engage into training. Huwag ka magrereklamo kasi foundation po yan. So yun po yung talagang isa sa mga dahilan kung bakit ako andyan pa din yung palagi yung burning desire. And yun, hindi ako nag-give up talaga. Kasi one day, you will thank yourself for not giving up. Yun. Thank you. Ayan, Yan, so power na power ng mga tips, no, galing kay Sir Roger and Mama Ridel. So, ayan, uulitin ko ha, kasi nga power tips ito, kailangan we need to be motivated daily para to keep the burning desire na glowing, di ba? Next, accept your flaws or mga weaknesses and learn from it. Tama naman, kasi pag nagre-recognize mo yung mga kakulangan mo, then you start learning kung paano i-fill in ang mga kulang sa'yo. And then be responsible. Yes, you take ownership sa lahat ng bagay related to you and your business. Ano yung ginawa mo, dapat it's for you, no? So walang i-blame, avoid the blaming game, and be dedicated. Kailangan meron kang goals every day, willing to work hard, no? Trabaho ng trabaho para maabot yun, and embrace challenges. Ito talaga yung sign ng power ni Ma'am Maridel na embrace niya lahat ng mga challenges na nakaabang habang tinatahak niya yung road to success. And ang pinakamaganda dito, you lead and love what you do. Diba? Tamang-tama talaga. Kasi if you love what you do, you are enjoying it and you have that passion. So in the end, na duplicate at nasi-spread sa buong empire niya. Kaya nga, loving people silang lahat. Yan. So, ang galing ng mga tips na yan. Super ganda. So, ayan, may picture dyan. The reason why I became successful. So, yung deepest why, makikita nyo, the family. Yeah. So, included na yan, yung family niya sa UAE. UAA, yan, na family niya. So, maraming salamat sa pakipagbahagi ng kwento mo sa lahat ng ISI partners natin at sa buong ISI community. So, ang dami yung na-inspire, ang dami yung na-open up yung mind at yung puso na ang business na ito pala na dating binabaliwala, ngayon makikita nila yung essence ng empowered consumerism through you, no, sa dalawa kayo, no, na couple. Yan. So, I know marami sa nang sasabihin sa Roger, kasi ko alam ko sa mga lalaki, no, maraming gustong sasabihin, kaso na medyo hindi nasabi lahat. Pero, I know, ang laki-laki talaga ng support at effect nung nag-positive si Sir Roger, di ba? So, nung sumabay na sila, dalawa na sila yung ginawa ang business na ito, super bumulusok yung resulta. So, yan. So, sa mga couples na nanonood, so, this is an example of a couple na kailangan nating tularan, no? Kasi nga, wala naman tayong ibang gustong mangyari kundi mapabuti yung buhay ng family natin. So, I know in between that, sa gusto natin, no, or in the middle of that, may mga kanya-kanya tayong mga hindi naintindihan or ika nga sabi ni Sir Aton, may mga iba-ibang meaning tayong naiisip. Kaya nagkakaroon ng clash, no, in between sa mag-partner o sa mag-asawa. Pero in the end, pag lahat nagpakumbaba, katulad ni Ma'am Maridel na sabi na, kasi ako yung nakakaintindi, magpapakumbaba lang ako. So, let the good ones shine. Kasi alam naman ni Lord yung tinatrabaho mo na sa mabuti. So, makikita at mararating din talaga yung tama. Because the good wins all the time. Diba? So, yan po. Magandang salamat at power ng morning sa inyo. Maraming salamat. Magandang salamat. Bakit sinabi kong maganda? Kasi it's a beautiful story. Sobrang ganda ng inyong foundation at yung nagawa nyo sa Empowered Consumerism. So, ayan. Kanina umabot tayo, Sir Anton, ng
almost 900. 900 plus. Yeah, Dami almost na. 900. Yeah. Oo, dami namin Kaya, ngayon spammer. we have to give chance to Sir Roger Avansado. Siya naman yung magbibigay ng kanyang thank you sa mga taong gusto mong pasalamatan. Okay, take it away, Sir Roger. Wow! So, thank you very much sa lahat ng nag-guide sa amin dito, lalo na yung mag-asawang Abs Anet and El Netare. Isa din yan sa grabe talaga yung pag-support nila sa amin. Lalo itong si Abs Dondon Gumapak and Lloyda Gumapak. Isa din yung mga mag-asawa na yan na grabe na wala talagang parang walang sawa talaga na nandyan kung anong text namin nandyan kaagad sa dinami-dami na ng mga tao nila. Lalo itong mag-asawa din si Albert and Doc Angel. Grabe din yung mga tao yan na parang Mas bata sila mas bata sa amin. Pero yung words ko kanina na kung ako yung tutulong sa grupo ko, patay ng patay talaga. Kaya nga, sa mga coaches ngayon, ang sa akin lang, gawin nyo lang ito ng tama. Na walang inaapakang tao. Gawin nyo ito para sa kanila. Gawin nyo ito para sa dipistuay mo. Wala namang imposible. Sa akin, nakikita ko dito, walang imposible. Hindi ko tinitingnan sa atin yung mga tauhan, yung mga pamilya ko dito, yung mga anak ko sa grupo. Hindi ko tinitingnan na business partner lang kita. Ginagawa ko talaga na isang dugo tayo, isang goal tayo, isa yung dreams natin dito. Alam ko kung nakuha namin, imposible hindi nyo makuha. Dahil pinanganak ako ng typewriter pa. Kayo mga bata, kayo pinanganak kayo ng computer na. Kaya nga, malaki talaga yung diferensya between sa mga bata kong mga anak dito sa grupo. Ikumpara nila sa akin. Kaya nga, palagi ako magsasabi sa kanila. Sinabi ko, kung ano yung nakuha na namin ngayon, ano yung dumating sa buhay namin ngayon, ibibigay ko sa inyo. Kahit ngayon na, pero sa isang kondisyon lang. Kung ikaw 20 ngayon, ako 46 years old na. Palit tayo ng edad. 100% hindi papayag yun. Bakit? Pag itong easy na to, pag ginawa mo ito ng todo, na yung paggawa mo talaga na parang nagtatrabaho ka na, hindi ka napapagod, parang kahit nagbagyo, bakit pumupunta? Ay, yung commitment ko na gano'n eh. Tingnan ko, buhay na mayroon ka, 2 to 3 years. Kaya nga kung ikaw dyan, nag-alanganin ka, lalo na kung nag-one account ka lang, 2 accounts ka, huwag kang mangarap nakikita ka dito ng million per month. Pero kung gusto mo talaga ng malakihang kita, kung anong ginawa namin, go for multiple accounts. Kung mangarap ka naman lang ng malakihan, aba, sagarin mo na. Huwag kang mangarap na yung pangarap mo na makasakay ka ng jet plane pero naglakad ka. Huwag. Mangarap ka. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin. Kaya nga, sa akin lang dito, lalo na sa pandemic na to, huwag mo gawing biro itong pinapasukan mo ngayong negosyo. Huwag mong tingnan na small time ito. This is big time business. Maniwala kayo sa akin. Kahit anong posisyon na meron ako before, pero walang marating. But dito, ay naku mga ano. Mga ka-business partners, lalo na sa mga may-ari ng Empower Consumerism, grabe talaga yung pagpapasalamat ko sa inyo. Although, grabe yung pagka-negatibo ko. Hindi ko magkakalimutan talaga itong si Sir Bong Asperin. Ikaw talaga yung sabi doon, nakabiyak ng mindset ko. At hindi Siya nga, Miguel. nabukasan talaga. Miguel. Talagang magkatabi kami. So, yung bumibisita sila dito, kinabukasan, biyahe kami, isang araw, sino bang hindi makabiyak-biyak doon? Na palagi ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Yun. Kaya nga, hindi ko talaga makakalimutan yan, yung taong yan. Dahil, siya yung dahilan, bakit yung pagtitiis ng Ate Del before, grabe, parang naiiyak ako ng gano'n na parang ako lalo na ako lang mag-isa. Walang tumuturo sa akin kung ano yung gagawin ko dito. Parang inaral ko na lang ng inaral talaga. Dumating sa punto yung computer ko nakapulupot yung wire sa paa ko para pag pumasok siya, talagang gaganunin ko dahil nahihiya ako sa kanya na magpatuloy.
Baka nahihiya ako na makita ako na bakit nilelearn ko yung negosyo. Wala. Pero alam niya dahil yung gagalawin niya yung computer, bakit mainit? Kaya nga doon pala, grabe talaga. Yung buhay namin ngayon, yung na-save namin na time ngayon, grabe talaga. Kahit anong mangyari, kahit ano pa yung company mag-o-offer sa amin, no. Big no. Nandito ako. This first time itong company na to na pumapasok sa akin. First time. Nakikita ko kung gaano ka-legal, ilang tao yung nagiging milyonaryo, ilang tao yung nagbabago yung buhay dito. Kaya nga, thank you very much, Easy. Grabe ka talaga, Dr. Ed, grabe ka talaga, Sir John Aspirin. Grabe, ginawa nyo ito para sa nakakarami, para sa buong tao dito sa buong bansa. So, grabe. Thank you very much. Yeah, so kami din, nagpapa-thank you din sa pag-share din sa amin ng inyong istorya, ng buhay ninyo, at yung mga learnings na na-share at may bahagi niyo sa amin. So, sobrang laking tulong at super na yan. So, anong masay mo dyan, Coach Anton? Yes, grabe pag ang isang tao na negative ay na 360 na maging positive. Yan ang effect kay Kuya Roger. Talagang kung gigil si Ate Del, yung dating negative, dinoble yung gigil at saka excitement. So, yung kwento mo kanina na yung computer wire na iniikot mo sa paa mo para hindi ka mahalata ni Ate Del, ang tawag sa'yo doon, karma. Pero to top it all, talagang believe ako sa inyong mag-asawa kasi we're doing the business too bilang couple power. Nga lang, hindi nga lang naging negative ang misis ko. Very supportive and at the same time, all the way down, sinuport ako. Pero yung mga challenges, minsan nanggagaling outside eh. So it's either yung challenge natin is coming from inside the family or outside the family. And worst of all, baka yung conflict and challenge is nanggagaling mismo sa atin. So ang kinakailangan lang gawin dan, dapat you will have the mission to defeat. Una yung pagiging negative natin, sarcastic natin sa business natin. And of course, kailangan i-overcome natin lahat yung mga inert feeling natin na baka hindi ko kaya yan, baka hindi para sa akin yan. And ginawa itong AIM Global na to, ang Empowered Consumerism, not only for few people. Ginawa itong Empowered Consumerism for all those people na very much willing talaga na magkaroon ng pagbabago sa family nila. Thank you so much sa inyong dalawa, nakaka-inspire talaga kayo. 2 thumbs up! Yes, thank you. Thumbs up, power. So maraming salamat din. So lahat na-inspire sa inyo. So ayan, so until the next episode ng ating Easy Talk, welcome pa rin kayo, Mama Ridel at Sir Roger. Yes. Yeah. So dito na po nagtapos yung ating Easy Talk episode sa hapon na ito, and I know matatapos ito na nakangiti tayong lahat kasi happy tayo sa nakita natin at narinig natin, at happy tayo kasi nabibigyan naman tayo ng another hope, na talagang makuha natin ang ating pinapangarap. Even if nagsisimula pa lang tayo, even if may pinagdadaanan tayo ngayon. So just hold on, tuloy-tuloy lang. Kasi masasabi ko lang, sometimes we are tested not to show our weakness, but to discover our strength. Kaya tuloy-tuloy lang. So, thank you, ma'am. Thank you, sir. Partner Ping, meron akong hindi narinig doon sa sinabi ni Kuya Roger and Ate Del, na might be yun yung naging susi ng success nila. And I believe every night, ito ang ginagawa ni Ate Del. Na wag mawala sa ating business yung pananalangin. Yes. I believe 100%. Itong si Ate Del, every time na meron siyang devastated feeling na galing sa kanyang husband or sabihin natin outside of her, at the end of the day, pagdating nung gabi at sobrang dilim na, I think ang nag-uusap na lang si Ate Del at ang pinaka-grand upline nating lahat, walang iba kung hindi ang ating Diyos. Yes. Kung kaya naman,
yung pananalangin niya, yung mga silent prayers na ginagawa niya for her husband, for her business, para sa empowered consumerism natin, that fades away kung bakit very successful sila. So sa ating lahat, before we do our business, we have to make sure, let us clip our knees on the ground at mag-humble down tayo sa Diyos dahil lahat ng mga blessings na to, hindi natin makakamit yan if He will not allow. And let us be a blessing din sa ibang tao. Kung tayo ay inallow ng Diyos na mabless with finances, with asset, with savings, with friends, with mentors, and mga nagtuturo sa atin, yan si part ng marketing team, si Ate Ping, na very selfless. Lahat talaga binibigay niya. Nakasama ko yan sa Bacolod and Iloilo when I visited there. So all the people na sa empowered consumerism natin, from the owners to everyone, ipag-pray natin na maging safe lahat, maging healthy, at itong empowered consumerism ay talagang magtuloy-tuloy, mag-inspire, and at the same time, to top it all, ang Panginoong Diyos natin talaga ang mag-glorify sa lahat ng mga meron tayo. Thank you so much sa inyong lahat, lalo sa inyong dalawang mag-asawa. Partner Ping? Okay, so maraming salamat again. So nasa pandemic pa rin po tayo. Keep safe kayong lahat. God bless. So bye-bye po sa lahat. So Sir Anton, magbabay na ka na rin. Mama Redal sa Roger, thank you po. God Thank bless. you. Thank you sa lahat. Bye. Thank you.